Guys, makikitrend lang ako sa paano mo daw na-realize nung mahirap ka pa, nung bata ka pa. Actually, pinanganak na talaga akong mahirap. Gipanganak mi sa pobreng Kinemberlu. So, ayun, ang na-realize ko is, nung bata pa ako, 3 years old ako, 6 months yung bunso, 1 years old si Marcelito, 3 years old ako, then 9 years old yung ate ko. Ang pinakauna is yung nasa kulungan kami, na natutulog lang kami sa sa sahig na nakakarton lang. Tapos ako daw, sobrang liit ko noon, nalabas masok pa daw ko ng rehas. My goodness. Tapos, nung hindi na nakayanan ng father namin, pinaampon na lang kami. Pero usapan nila is, kukunin niya kami pag nakalabas na siya. Then, nung nasa kulungan pa kami noon, sa time, yung mga inmate, paghati-hatiin pa nila yung pagkain para sa aming tatlo. Kasi yung ate namin napunta sa biological na relatives ng mga pumoy talaga. Kasi 9 years old na si ate, kumbaga pa si ate na yung may isip na talaga. Ngayon, nung nagkasakit na yung papa namin is napaampunan niya kami. Pinaampon niya kami kasi di na niya kaya. So, inampon kami ng iisang apelyedo lang. Iisang apelyedo lang yun. So, kung nagkita kami, magpinsan kami kasi magkakapatid bali yung papa eh. Kasi 3 lalaki na iisang apelyido nag-ampon sa amin. Napunta ako sa pangatlong lalaki ata, pangatlong lalaki. Tapos si Marcelito una sa pinakapangalawa, tapos panganay yung bunso. Kaya magkapatid na bali magkapatid yung ama kuno namin. Ngayon, nung naampo na ako, unang-una kong naramdaman is anak talaga ako kasi lumalambitin pa ako sa paa ng papa ko yung nag-ampon sa akin. Pero hindi ko siya kadugo, hindi namin sila kadugo. Pero nung nagkaanak na sila, doon nagsimulan kalbaryo ng buhay ko, mga guys. So, pinaramdam nila sa akin, hindi talaga ako tunay na anak nun kasi alam mo yung pakiramdam na kahit sa pagkain man lang, ilagay sa ulam, sa pagkain, iba na yung ulam niya, iba yung ulam ko. Kung ano yung ulam ng magulang niya, yun na rin yung ulam ko, samantalang siya kasi yung turing lang anak, di kasi kumakain ng isda nun yun. So, laging fried chicken, mga ganun, mga hotdog, di ba siyempre, dati, sa kapanahunan, sobrang napakaano na yan, pag ganyan mga ulam, parang, shit, ang sarap na, parang, alam mo yun, takam na takam kang tikman. Tapos, pag kumakain kami, naglalaway talaga ako sa kanya, promise. Ngayon ko lang to nilalabas, may gosh, ay, ang ganitong edad ko. Naglalaway ako sa kanya, naiinggit ako kasi laway na laway ako sa ulam niya kasi syempre fried chicken, hotdog, mga ganyan. Iba kasi ulam niya, iba ulam ko. Ang ulam ko is katulad same lang din sa ulam ng magulang niya, parang ganun. Tapos minsan pinapa-absent lang ako para labahin, paglalaba. Nya, basta ko latado pagid ko, ano ba? Anong yan ang kinabuhi. Pero dagan nang isulti sa ako na mulakaw na lang lagi dapat ko, mulayas na lang nagkuno ko dapat kay kulatado lagi ko naluoy ng mga silingan ba. Pero ningon ko na umanon lang din ako ang high school kay di ko gusto mulakaw na di ko ako na mag high school. Din doon baktay sa tinapon kami doon sa barang lolo't lola, bali parents nung lalaki, yung papa bali namin, mga papa namin. Tinapon kami. So, nagkasama kami ng kapatid ko na si Marcelito Pomoy for 1 year na hindi namin alam na magkapatid kami. Ang alam lang namin is magpinsan kami. So, nakikita din kami ng bunso namin na ang pagkakaalam din namin is pinsan nga namin.
So, unang-una, nung nagkasama kami ng kapatid ko, ang unang-una na-realize ko is, yung pinakamahirap pa. Alas 5 pa lang, gising na kami niyan para pupunta ng bukid. Maglakad kami ng ilang kilometrong layo. Lakad lang ha, lakad. Pupunta kami ng bukid kasi either mag-harvest kami ng pinya or mag-kupra. Alam niyo naman siguro yung kupra, di ba? So, sa kupra, ako yung taga-biak. Si Marcelito naman yung taga-bunot. O yan, si Marcelito taga-bunot. Ang pinaka-worst is, wala pa kaming almusal. Alam niyo ba kung ano yung almusal namin, guys? Alam niyo yung sa niyog, yung sa loob nun? Bula. Yung natawag ng bula, di ba? Yun lang almusal namin ni Marcelito nun. Tapos inom na lang kami ng sabaw ng niyog. Tapos sa tanghalian naman, alauna, past 12 na, alauna, alas 12 kami nakakain. Kasi ang sinusunod kasi ng oras ng tatay mali namin is yung alam araw, hindi oras, yung sikat ng araw. Doon siya nagbabase ng oras. So, kung kumakain kami, yung ulam namin is, alam niyo yung gabi. Ay, hindi. Yung gabi. Alam yung gabi? Hiwa-hiwain ng maliliit na parang ang kalalabasan ng ulam, parang kaning baboy. Ganun. Walang isda, walang subak ba, wala yung karne, wala. Tapos, minsan yung isang hipon, nasasuba pa na nahuli ni Marcelito. Hindi ko makalimutan yung, si Marcelito pa nakahuli nun, isang malaking hipon. Lukon, ewan ko ang tawag yan, basta lukon at tawag yan sa atin sa probinsya. Pinaghati-hati namin sa 4. Kasi 2 anak o 4. Akin yung ulo. Hindi ko naman kasi alam na yung lukon pala, pag sasuba, mapait yung ulo. Nag-ulo pa ako, di ba? So, ayun. Then, ang afternoon, pag nagkukupra na kami, di ba, yung kupra ilalagay sa parang antapahan. Pag naluto na yun, bibit-bitin na yun, ilalagay namin sa sako. Bibit-bitin dun sa bahay. Doon na lugiton. So, while naglugit ko, nag-aral ako, andyan yung notebook sa harap ko. Kasi nga, bukas exam, ganyan. Lugit ni Marcelito, lugit. Alas 12 na ng gabi, hindi pa kami tulog, naglugit paghihapon ni mga madi. So, ang nangyari, di ba, syempre, bata ka, di ba? Katubo na ka, naamto ka na. Paglulugit kasi alas 12 na eh. Dapat tulog na yun ng mga di ba? Sapak. Di, syempre, kising ka kasi sinapak ka eh. Gikising ka na lang bigla eh. Lugit. Kasi kumbaga, pakastila kasi sila eh. Kastila kasi sila mga madi. Kumbaga pa kasi sa kanila, parang sila ang may karapatan na kung kailan ka hihinto, kailan ka magpahinga, kailan ka hihiga, ganun, kailan ka uupo, ganun. Tapos, ang pinaka na-realize ko din yung lumuhod kami sa asin ni Marcelito. Asin tsaka munggo. Pag pinaluhod kami ng asin at tsaka munggo nun. By 2 libro. Nakalagay na 2 libro. Tapos ako, kinukwentasan ako ng basahan. Kasi, di ba, pag bata ka pa kasi makakalimutin ka. Ako makakalimutin ako eh. Siyempre bata pa, di ba? Dapat after maghugas ng plato, labhan yung basahan. Na makalimutan na ako permanente. Moto pag nagpagpaludhon mig asin o munggos, nakakulintas ang basahan sa akong liog. Tas libro. 2 ka libro. Nya, sugod alas 9 sa gabi ha, nagluhod mi. Tas tinginan mi ng kapatid ko. Alas 4 na ng madaling araw, bayot. Sakit na kayong mutuhod. Nagtinginan na kami, kahila ko naging sa kasakit. Sinyasan mi sa kumanghod, mata sa mata. Tara na kamang na ta, mga tulog na ta kay sakit ay na dinakain, antos katulog, nagtuka na nagluhod, naghapa ba ay sanado pa. Sabi ni mo pagkamang na musig daanan, katawaan rami sa mga tiguwang. Hindi ko kalimutan na. Kalimutan ang mga time. Tapos kanang ama ko ni akong likod, bakat ni sa ganing uway kanang salanot, kanang walis tambo, kanang bilog nga murag bakat sa mo likod ni Marcelito. Tapos may isa pang time na munti ka na putol yung kamay ko kasi napagbintangan ako na pareho kami lahat nakalimot kumbaga.
Kasi may tindahan sila. In part 2 na tayo guys.